Katakam-takamang puto kung ganitong style ang gagawin natin. Ang tawag natin dito ay puto flour with coconut milk. Napakadaling gawin at napakasarap din. Tara, umpisa na natin to. Sa isang mixing bowl ay maglagay lang po tayo ng 2 cups na all-purpose flour at pagkatapos ay haluan natin ang 3/4 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, 1 1/2 tablespoon na baking powder at imikos-mikos lang natin sandali para mag-well combine po ang ating mga dry ingredients dito. Kapag nahalo na ay dadagdag natin dito ang ating 2 large na mga egg yolks at 1 teaspoon na vanilla essence at gradually ay dadagdag na rin natin dito ang ating 1 1/2 cup na coconut milk. Ihalo lang po natin ng ihalo, i-mix lang po natin ang ihalo at dahan-dahan po natin idadagdag. Tatansyahin po natin kung ang consistency ng ating butter na gusto natin ma-achieve dito. Kaya dahan-dahan natin ilalagay ang ating coconut milk dito. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na pag-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa maging smooth po ang ating butter na kagaya nito. Ngayon naman po ay hahatiin natin ang ating butter into 2 equal parts kasi po maglalagay po tayo ng flavor dito sa bawat parte na ating hinati na butter. Una, idagdag natin ang ating yellow food coloring po dito. Tansyahin na lang po natin na maging matingkad ang ating kulay yellow na food coloring po dito at yung ating yellow na butter. Ayan, iset aside muna natin ang butter na ito at ang pangalawang parte naman ay idadagdag natin dito ang ating ube flavoring at saka coloring po. Tansyahin na lang po natin na maging matingkad po ang kulay ng ating ube flavor na butter. Ayan, okay na rin po ang ating ube flavor na butter. Ilalagay naman po natin ang ating dalawang klase na butter sa isang piping bag na magkahiwalay po. At habang inilalagay natin po ito sa isang piping bag ay special shoutout natin si Elvin M. Pancho ng Dawan, Barangay Dawan, Mati City ng Davao Oriental. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ihanda natin muna ang ating mga molde dito. Maglagay po tayo ng paper lining o cupcake liner dito sa ating molde at kailangan tamang-tama lang po ang sukat dito sa ating molde at pagkatapos ay umpisa na natin ang pag-pipe out ng ating butter po dito. Gayahin niyo na lang po o panoorin niyo na lang po kung paano ko po ipina-pipe out ang ating butter dito.
Una po ay pinipe out natin ang ating violet o OB flavor na butter at pagkatapos po ay pinatungan natin ng manipis na kulay yellow na ating butter. Kailangan po almost full o 3/4 full ang paglagay natin ng ating butter po dito para po bumuka ng maganda ang ating kalalabasan ng ating mga puto flower maya kapag in-steam na po natin ito. I-arrange naman po natin ang ating mga molde dito sa ating steamer at maya-maya meron pa po tayong gagawin dito. At para bumuka ng maganda ang ating puto flower mamaya ay gumawa tayo ng paraan dito. Ilublob natin ang isang toothpick sa isang vegetable oil at pagkatapos iguhit natin pa-cross po dito sa ibabaw ng ating butter, sa ating butter na nasa molde na. Sundan nyo lang po dito kung paano ko po iginuguhit ang ating vegetable oil dito sa ibabaw at pagkatapos mamaya po ay i-steam na po natin ito. I-steam lang po natin ito ng mga 10 to 15 minutes over high heat po at siguro na napakaganda na ito ang ating puto flower dito. O diba? Ang ganda talaga at katakam-takam ng ating puto flower dito. Isa na naman certified Rapsan na recipe ang nagawa natin ngayon. Paki-comment naman po kung saan lugar kayo nanonood para special shoutout ko po kayo sa susunod kong video uploads. Maraming salamat po.